Anton, hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo Ang dami-daming babae dyan, bakit si Santi pa rin ang minamahal mo? Wala naman siyang ambag sa buhay mo. Isa lang siyang palamunin. At hindi siya bagay sa'yo. Isang kahihiyan ang gagawin mo. Inis na saad ng kanyang ina. Mommy, mahal ko si Santi. Kahit anong gawin niyo, pipiliin ko talaga siya. Sagot ni Anton. Mahal? Nahihibang ka na ba, Anton? Pagmasdan at pag-isipan mo nga ng mabuti ang gagawin mong pagdidesisyon? At baka ikaw pang maparusahan ko. Dahil kapag pinagpatuloy mo pang pakikipagrelasyon mo kay Santi, itatakwil kita bilang anak ko upang magdusa at mamatay ka dyan sa hirap kasama yung Santi na yan. Maghanda ka. Dahil bukas na bukas din, ay ikakasal ka na kay Maria. Kay Maria? Mami naman. Hindi ko kayang pakasalan ng babaeng kailanman hindi ko minahal. Matututunan mo rin siyang mahalin, Anton. At bakit ba ayaw mo kay Maria galing naman siya sa prominenteng pamilya. At nagkausap na din kami ng mga magulang niya. At papayag sila upang mas maging tanyag pa ang pamilya natin dahil pareho tayong mayayaman. Mom naman, hindi mo ba talaga ako bibigyan ng pagkakataon para magdesisyon para sa sarili ko? Para pumili ng babaeng pakakasalan ko? Halos lahat na lang ng gusto niyo ay siyang nasusunod. Para naman ako? Parang wala naman akong kalayaan dito. Naiinis na saad ni Anton. Wala akong pake, Anton. Ang pangalan lamang ng pamilya natin ang iniintindi ko. Pero pwede ka namang umalis dito sa bahay kung gusto mo ng kalayaan. Pero ito ang tatandaan mo. Kakayanin mo kayang mabuhay ng walang pera? For sure hindi. Dahil nabuhay ka bilang isang mayaman. Kaya't mamili ka, Anton. Si Santi ba o kami ng ama mo? Pagpapapili sa kanya ng kanyang ina. Kaya't walang nagawa si Anton, kundi ang piliin ng kanyang mga magulang. Tama yan, Anton. Mabuti naman at kami ang pinili mo. Ngayon, makipagkita ka kay Santi para hiwalayan siya. Yes, Ma'am. Mabuti. Dahil kailangan mo na rin maghanda para sa kasal niyo bukas ni Maria. Hindi mo kailangan magpakatotoo. Magpanggap ka lang na gustong-gusto mo siya. At ipakita mo na mahal mo siya. Sapagkat ayokong maipahiya mo ang ating angkan, Anton. Pasalamat ka nga at ikaw din ang gusto ni Maria Kaya't mas napaaga ang kasalan yung dalawa. Utos ng kanyang ina, kaya't napatango na lamang si Anton. Sa kabilang dako naman, ay kinakabahang nag-pregnancy test si Santi kasama ang kaibigan nito. At gulat na gulat siya sa kanyang nakita, kaya't halos matumba siya nang malaman niyang buntis siya. Bestie, okay ka lang ba? Tanong ng kanyang kaibigang si Cindy. Bestie, pasok ka. Tawag ni Santi sa kanyang kaibigan at agad naman itong pumasok sa banyo ng bahay ni Cindy. Oh my gosh, buntis ka? Gulat na tanong ni Cindy. Oo, bestie. Hindi ko alam kung ano nararamdaman ko ngayon. Takot, nag-aalala, na-excite, at higit sa lahat nape-pressure. Ani ni Santi. Ano ba, Santi? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Alam ko na kahit hindi ka gusto ng ina ni Anton, for sure wala na silang magagawa sapagkat buntis ka na. At alam kong gustong-gusto rin nila na magkaapo na. Kaya, for the go na yan. Baka nga bukas, Mrs. Salve ka na Di na nga ako besa. Hirit naman ang kaibigan niya. Pero bestie, kinakabahan ako Para bang may mangyayari na hindi ko alam. Kailangan ko bang sabihin agad ito kay Anton? Tanong ni Santi. Abay, oo naman no. Kailangan mo sabihin para naman kung ayaw pa rin ang ina niya sa'yo. Wala na itong magagawa kung di tanggapin na yan. Kasi nandyan na yan Alam nga namang ibalik mo pa yan, di ba? Ikaw talaga, Santi, kung ano iniisip mo. Naiiritang saad ni Cindy. Sige na nga. Basta sabi mo Paniniguradong tanong ni Santi sa kaibigan na agad naman itong tinanguhan. Oo nga, tawagan mo na nga. Ay wait, ako na lang kukuha ng cellphone mo. Baka mabinat ka pa buntis ka pa naman. Biro ni Cindy at agad naman itong umalis upang kunin ang cellphone nito. Lumabas naman si Santi para umupo sa upuan habang hinihintay si Cindy. Gulat na gulat si Cindy nang makita niya na halos ang daming missed call mula kay Anton. Napatakbo naman si Cindy patungo kay Santi. Bestie, kayo na pa tumatawag si Anton sa'yo. Gosh girl, ano kayong meron? Imagine 12 missed calls? Natatarantang saad ni Cindy kay Santi. Ha? Gosh bes, hindi naman tumatawag ng ganito kadami si Anton kung wala naman siyang importanteng sasabihin. Nakabahan tuloy ako. Natatakot na saad ni Santi. Ano ka ba? For the go na lang yan, huwag ka na mag-alala. Tawag din yan. Pampagaang saad ni Cindy sa kaibigan at agad namang tumunog ang cellphone ni Santi. Agad naman itong sinagot ni Santi. Babe, panimula ni Santi. Salamat naman at sumagot ka na.
Kinabahan ako kanina kasi hindi ka sumasagot sa tawag ko. Saan ka ba nanggaling at bakit hindi ka makasagot sa tawag ko? Tanong ka agad ni Anton at dinig nito na natatakot at nag-aalala ang boses. Akala ko naman kung ano nang tinawag mo, babe. Huwag ka mag-alala. Okay lang naman ako. At saka kasama ko si Cindy. Nasa bahay niya ako ngayon. May ginagawa kasi kaming kailangan gawin eh. Yun lang ba ang tawag mo upang hanapin ako? Tanong ni Santi. Hindi naman, babe. May kailangan din sana akong sabihin sa'yo eh. Ganun ba, babe? Tungkol saan naman yun? May problema ba? Tanong ni Santi, sapagkat ang nooy boses ni Anton na nag-aalala ay napalitan ka agad ng seryosong tinig. Makinig ka na lang muna, babe, ha? At sana naman huwag kang mabigla at magalit. Basta't lagi mong tatandaan, ha? Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko sa buong buhay ko. May sasabihin rin ako, babe. Pero mamaya na, kapag natapos mo lang sasabihin mo sa akin. Ani naman ni Santi. Babe, ganito kasi yan eh. Pinapili ako ni Mami kanina. Ikaw ba o ang pamilya namin? Alam mo naman, babe, di ba? Na mahal kita. Kaso nga lang kung ikaw ang pipiliin ko, wala akong magandang buhay na may ibibigay sa iyo kung sakali mang itakwil ako ng magulang ko. So, anong ibig mong sabihin? May kipaghiwalay ka na ba sa akin? Diretsahang tanong ni Santi sa kanyang nobyo. Santi, parang ganun na nga, babe. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makasama kita. Kaya wala kang dapat ipag-alala. At babalik ako sa'yo kapag kaya ko ng sarili ko na walang tulong mula sa aking mga magulang. Kaya't pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon, babe. Sana pumayag ka. Just give me more time. Pagsisinungaling ni Anton sapagkat ayaw niyang masaktan ang damdamin ni Santi. Ayos lang ako, babe. Kung yan ang napagdesisyonan mo, payag ako. Wala ka na bang ibang sasabihin? Tanong ni Santi kay Anton. Wala na, babe. Ikaw, ano ba yung sasabihin mo? Tanong ni Anton kay Santi. Wala. Biro lang yun. Ani ni Santi. At napaluha na siya. Kaya't agad namang nagulat si Cindy, sabay bulong dito. Anong ginagawa mo? Imbis na sumagot sa kaibigan, ay umiyak na si Santi. Kaya't inagaw na ni Cindy ang cellphone nito. Anton, ibaba ko na. Kasi alam mo naman umiyak si Santi. Kilala mo siya bilang sensitive, di ba? Pero wag kang mag-alala, magiging okay lang siya. Ako nang bahala. Bye. Wika ni Cindy at agad na binaba ang tawag. Agad naman niyang pinuntahan si Santi na umiyak na. Santi, anong ginagawa mo? Bakit di mo sinabi kay Anton na buntis ka? Inis na saad ni Cindy. Ano pang saysay na sasabihin ko sa kanya na buntis ako? Iiwan niya rin naman kami. Anong magagawa ko, Cindy? Mahirap lang naman ako. Iyak na saad ni Santi. Santi naman. Kahit na. Sa tingin mo ba na kapag nalaman ni Anton yan na nagdadalang tao ka? Sa tingin mo ba na hindi ka niya pipiliin, ha? Santi, ikaw ang nagkamali. Dahil naniniwala ako na ikaw ang pipiliin ni Anton kapag nalaman niya na buntis ka. Cindy, hindi mo ko naiintindihan eh. Alam kong may ibang rason si Anton kaya niya ako hiniwalayan. Kung hindi ko lang talaga siya mahal na mahal, hindi ko nahayaan pang magtagal yung relasyon namin eh. At isa pa, ipapaampun ko na lang yung magiging anak ko. Santi naman, ano ka ba? Nahihibang ka na ba, Santi, ha? Kung ayaw mo makita ang anak niyo ni Anton dahil sa nasasaktan ka, pwede naman siguro na ibigay mo na lang siya sa nanay mo. Kesa naman sa ipaampun mo siya, di ba? Sa tingin mo ba na maalagaan ng tama ang anak mo ng ibang tao? Iwan mo na lang siya sa nanay mo. At ikaw na lang magpakalayo-layo. At huwag kang mag-alala. Kung sakali mang may ibang rason si Anton tungkol sa paghihiwalay niyo, malalaman ko rin naman yan eh, dahil magkaibigan ng pamilya namin. Kaya mababalitaan kita. Basta't ipangako mo lang sa akin na hindi mo ipapaampon sa iba ang magiging anak niyo. Maawa ka sa bata, Santi. Wala pa yung alam. Wala siyang kasalanan. Saad ng kaibigan niya, kaya't napatango na lamang si Santi. Maraming salamat sa iyo. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. At salamat sa lahat. Pero kailangan ko na umuwi. At kailangan ko pang sabihin ng lahat kay nanay. Paalam ni Santi. Siguraduhin mo lang na uuwi ka sa bahay niyo, Santi ah. Dahil kapag iba ang nalaman ko, nako, patay ka talaga sa akin. Banta ni Cindy sa kaibigan. Huwag kang mag-alala, bestie.
Hindi ko gagawin yung iniisip mo. Gaya nga ng sabi mo kanina, ibibigay ko to sa nanay ko. At ako na lamang magpapakalayo-layo. Dahil tama ka. Walang kasalanan ng bata, kundi kaming mga magulang niya. Pinipilit namin kasi na kami talaga. Kahit ang totoo, maraming hadlang sa aming pagmamahalan. Ani ni Sandy. Sige bestie, mag-iingat ka ah. Paalam ni Cindy sa kaibigan. Kaya agad namang umuwi si Sandy sa kanilang bahay na lumuluha. Iyak siya ng iyak hanggang sa dumating siya sa kanilang bahay. Oh, Sandy, bakit ka umiiyak? Tanong ni Prena, ina ni Sandy. Nay, buntis po. Iyak nito. Buntis ka? Sinong ama? Tanong agad ni Aling Prena. Si Anton po, Nay. Sagot ni Sandy na umiiyak pa din. Ay, si Anton lang naman pala eh. Maswerte ka at mayaman ang nakabuntis sa'yo, anak. Di ka na mahirapan pa. Saad ni Prena. Yan na nga pong problema na eh. Hindi alam ni Anton na buntis ako. At hiwalay na kami. Ano? Bakit yan nagkahiwalay? At teka nga, bakit hindi alam ni Anton na buntis ka? Tanong ng kanyang ina na naguguluhan pa. Sasabihin ko na po sa anak kay Anton na buntis ako, Nay. Subalit ay siya na lamang pinauna kong magsalita sapagkat may sasabihin din siya. Hindi ko naman nakalain na ang sasabihin niya pala sa akin ay makikipaghiwalay siya eh. Dahil sa kung akong pipiliin niya, itatakwil siya ng magulang niya. Kaya't ako naman, bilang isang maintindihin na nobya, nintindi ko na lang. Wala naman tayong magagawa sapagkat mayaman siya na eh. Kaya't ano pang silbi ng pagsabi ko na buntis ako kung hiwalay na kami, di ba? Iyak ni Sandy, kaya't naawa ka agad ang kanyang ina sa sinapit ng kanyang anak. Shhh! Tahan na anak. Huwag ka nang umiyak dyan. Kahit na mahirap tayo, kaya naman nating buhayin yung anak mo eh. Hindi mo na kailangan pang ipaalam kay Anton na buntis ka. Kung gusto mo, umuwi na lang tayo sa probinsya. Suwestyon ng kanyang ina habang pinapataan si Sandy. Kinabukasan, ay agad naman silang umuwi na ng probinsya upang makalayo-layo na at upang maghilom na din ang sakit na nararamdaman ni Sandy. At dahil nga walang signal sa kanilang bahay sa probinsya, kinabukasan ay gulat na gulat ang kaibigan ni Sandy na si Cindy nang malaman na ikakasal pala si Anton kay Maria, kaya pala ito hiniwalayan ng nobya. Kaya't agad niya itong sinampal. Cindy? Nagtatahang tanong ni Anton. Ang kapal ng mukha mo? Kaya ba hindi mo pinili si Sandy ha? Dahil magpapakasal ka sa ibang babae? Hoy Anton, mahiya ka naman. Kita mong nasaktan ng lubusan si Sandy tapos ikaw ngayon nandito ka? Nagpapakasal sa babae mo? Ganyan ka na ba kababaw ha? Galit na saad ni Cindy. Cindy, let me explain. Let me explain? Ano pang ipapaliwanag mo, Anton? Ipapaliwanag mo ba na pinilit ka ng magulang mo na pakasalan si Maria, ha? Na wala kang magawa dahil itatakwil ka? Ang totoo niyan, kaya mo namang mabuhay kahit walang tulong ng mga magulang mo eh. Pero ayan, tiniis mong saktan si Sandy at ang magiging anak nyo. Anong klase kang tao, ha? Naiiyak nang saad ni Cindy dahil sa labis na nasaktan ng kaibigan niya. Anak? Anong ibig mong sabihin, Cindy? Buntis si Sandy. Gusto niya sanang sabihin sa'yo eh. Subalit ano pang sasabihin niya sa'yo kung hihiwalayin mo na siya, di ba? At magpapakasal ka na sa iba. Mabuti na lang talaga at umalis na siya sa Manila. Dahil kapag hindi pa at nabalitaan niya ang pagpapakasal mo, baka ikamatay pa ni Sandy. Walang iya ka. Kapag nawala talaga ang kaibigan ko, ay wala akong ibang sisisihin kundi ikaw. Galit na saad ni Cindy at agad nang umalis. Habang si Anton naman ay napahawak na lamang sa kanyang kwintas. Dahil ito na lamang ang natitirang alaala nila ng kanyang minamahal na si Sandy. Samantala, kahit walang signal sa lugar nila Sandy, ay agad naman niyang nalaman ang pagpapakasal sa iba ni Anton. Kaya't labis niya itong dinibdib. Nay, gusto ko nang pumatay. Iyak nito. Sandy anak, huwag ka namang magsalita ng ganyan oh. Anak, alalahanin mo, may bata pa sa sinapupunan mo. Kaya't kumalma ka lang ha. Panigurado may rason si Anton kung bakit niya pinakasalan yung babaeng yun. At naniniwala ako na mahal ka niya, anak. At kung malaman man niya na buntis ka, eh sigurado akong hinahanap niya na tayo ngayon. Pampagaang saad ng ina ni Sandy. Kaya't ang salitang mahal na mahal siya ni Anton ay ang pinanghahawakan ni Sandy ngayon. Labis siyang nagkasakit dahil sa nawalan na ito ng pag-asang mabuhay. Sapagkat hanggang ngayon ay walang Anton na nagpapakita sa kanya.
kahit nasa bingit na siya ng kamatayan. Kung kaya't nung nasa ospital na siya, ay nilabas ni Santi ang kwintas na siyang magiging daan upang makilala kaagad ni Anton si Alicia na kanilang anak. Nay, pakibigay po ito kay Ali. Dahil ito na lamang ang paraan upang mahanap siya ni Anton. Lagi niyo po itong dadalhin na. Upang maging alaala sa akin at sa kanyang ama. Alagaan niyo si Alicia, Nay. Paalam ni Santi sa kanyang ina. Kaya't napaluhan na lamang ang kanyang ina sa pagpanaw ni Santi. Hindi niya alam kung ano ang may bibigay na buhay sa kanyang apo sapagkat wala siyang trabaho at napakabata pa ni Alicia para mawalan ng ina. At dahil sa tanging lola na lamang ni Alicia ang bumubuhay sa kanya, ay huminto na sa pag-aaral si Alicia at naghanap ng mapapasukang trabaho upang matustusan at mapagamot ang kanyang lola na kumupkop sa kanya nang mawala ang kanyang ina. Lola, pahig po ba kayo naluluwas ako ng Maynila upang mamasukan bilang kasambahay? Tanong ni Alicia sa kanyang lola na nanghihina na. Apo, kahit ayaw ko naman wala na akong magagawa sapagkat mahina na ako at wala na akong trabaho. Isa na lamang ako pabigat sa iyo. Kaya sana mapatawad mo ko, Apo, ha? Napakabata mo pa para magtrabaho at buhayin ako. Patawad, Apo. Iyak ng lola niya. Lola, huwag kayong magsalita ng ganyan. Malaki nga po ang pasasalamat ko at nang dahil sa inyo ay buhay pa rin ako hanggang ngayon. Hayaan niyo naman na ako naman ang magtrabaho upang mapagamot ko kayo. Naisin ko man na dito sa ating probinsya. Subalit ay hindi ako matatanggap dito. Kaya't mag-iibang bansa na lamang po ko. At andyan naman si Mika para magbantay sa iyo eh. Ani ni Santi. Oo nga, Lola. Ako na lamang muna magbabantay sa iyo. Habang aalis si Ate Alicia, utang ko din ang buhay ko sa inyo. Sapagkat kung hindi niyo ako kinupkop, ay malamang nasa lansangan pa rin po ako hanggang ngayon. Saad ni Mika. Kung kaya't napangiti na lamang ang kanyang lola. Kailan ka ba alis at luluwas ng Maynila, Apo? Tanong ng lola ni Alicia sa kanya. Bukas na, Lola. At magpapaalam na muna ako sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Saad ni Alicia at agad na niyakap ang kanyang lola. At nang dahil doon, ay lumuwas sa Maynila si Alicia upang makahanap ng trabaho at daladala niya sa kanyang bag ang kwintas na bigay sa kanya ng kanyang ina bago pa ito pumanaw. Ito ang kanyang tinuturing na lucky charm sa kanyang buhay. Sa kabutihang palad naman, ay agad siyang nakapasok bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya sa Maynila. Salamat po, sir. Akala ko po di ako matatanggap dahil napakabata ko pa. Pagpapasalamat ni Alicia sa lalaki na tumanggap sa kanya. Humiti na lamang ang lalaki sa kanya. Bilang isang kasambahay, ay malaki ang pasasalamat niya. Lalo na't mas maayos ang kalagayan niya kaysa sa ibang mga kakilala niyang kasambahay. Mabilis rin niyang nakasundo ang kanilang biyudong amo na si Sir Anton, kung saan nagawa niyang maikwento ang pagiging ulila niya sa mga magulang. Nabanggit niya rito na hindi niya pa umano nakikilala ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay maagang namayapa nang dahil sa sakit. Kawawa ka naman pala, Anisha. At napakaaga mo magtrabaho para sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala at dadating din ang oras kung saan gaganda rin ang buhay mo. Ipagpatuloy mo lang yung pagiging mabait at likas na may magandang loob. Nakangiting saad ni Mang Anton. Salamat din po, sir, sa pakikinig sa mga kadramahan ko sa buhay. Sagot naman ni Alicia. Ikaw talagang bata ka. Napakakulit mo. May naalala tuloy ako sa'yo. Saad ni Anton at biglang lumungkot ang mukha nito. Sino po, sir? Wala yun. Huwag mo nang alalahanin pa. Sige na, Alicia, alis na muna ako. Paalam ni Anton at iniwan na si Alicia na nagtataka. Dahil sa pagiging likas niyang mabuti, ay kinagiliwan siya ni Sir Anton. Madalas ay siya na ang pinapatawag nito imbes na si Rona na dating nagsisilbi rito at matagal na nilang kasambahay sa mansyon. Hindi ito nagustuhan ni Rona, kaya naman pinag-initan nito si Alicia. Pakiramdam nito ay sinasapawan siya ng baguhang kasambahay at kinaiingitan din nito ang mga pabor na nakukuha niya mula sa kanilang amo, kaya naman gumawa ito ng paraan upang sirain ang dalaga. Humanda ka talaga, Ali. Bida-bida ka eh. Inis na saad ni Rona sa kanyang isipan at napangisi na lang na malademonyo sa kanyang naisip na gagawin para kay Alicia. Kinabukasan ay biglang pinatawag ng ina ni Sir Anton si Alicia upang makausap. Alam mo bang sa tinagal-tagal ng mga kasamahan mong kasambay dito,
ay ngayon lang ako nawalan ng mga alahas. Ngayon lang, kung kailan may bago kaming kasambahay, which is you. Ikaw na may matinding pangangailangan para sa lola mo, hindi ba? Pwes, bibigyan kita ng pagkakataon para umamin. Ikaw ba ang kumuha ng mga alahas ko? Ani Doña Criselda na ina ni Sir Anton. Po, wala po akong kinukuha kahit na ano. Tanggi ni Alicia. Mommy, sigurado akong hindi magagawa ng batang yan. Sambit ni Sir Anton. Well, let's find out. Let's check her things. Giit ni Doña Criselda. Rona, tignan mo ang bag ni Alicia. Utos ni Doña Criselda at agad namang sinunod nito ni Rona. Nagpunta sila sa silid ng mga kasambahay at pinahalughog ng Donya ang mga kagamitan ni Alicia. Laking gulat nila nang matagpuan ang iba't ibang mga alahas sa bagahe ng dalaga. Paano napuntang mga yan sa gamit ko? Hindi po ako kumuha ng mga yan. Wala po akong alam dyan. Wika ni Alicia. Nagde-deny ka pa? Nandyan na nga sa harapan namin ang lahat ng ebidensya. Sambit ni Rona. Mayroon pa po ditong isang nakahiwalay. Saad ng gwardya nila. Teka lang po. Yung kwintas po na yan, akin po talaga yan. Wika ni Alicia. Talaga palang malikot ang kamay mo, no? Paano naman magiging sa'yo yan? Mukha yung mamahalin. Panggatong ni Rona sa sitwasyon. Nanlaki ang mga mata ni Sir Anton nang makita ang kwintas. Teka, patingin nga ako niyan. Pamilyar sa akin tong kwintas na to Saan mo nakuha to? Paano napunta sa ito? Pag-uusisa ni Sir Anton. Sa akin po yan. Binigay po yan ng nanay ko sa akin nung nabubuhay pa siya. Ayan na lang po ang naiwan niyang alaala sa akin. Sagot ni Alicia. Nagulat si Sir Anton sa sinabing iyon ni Alicia. Kaya naman sinubukan niyang buksan ang palawit ng kwintas. Nagulat ang lahat nang bumukas ito. Lalo na ang dalaga na hindi alam na nabubuksan pala ito. Si Santi ba ang nanay mo? Maluhalo ang tanong ni Sir Anton. Opo. Paano niyo po nalaman ang pangalan ng nanay ko? At saka, bakit parang kamukha niyo po yung kasama niya dyan? Nagugulo ang tanong ni Alicia. Biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Sir Anton at niyakap niya si Alicia na ikinagulat ng lahat. Ikaw ang anak ko? Matagal kitang hinanap. Sa wakas at nakita na tayo. Saad ni Sir Anton. Napaatras si Alicia sa sinabing iyon ni Sir Anton. Hindi siya makapaniwala rito. Kaya naman ipinaalam nito kung ano ang nangyari at bakit hindi sila nagkasama-sama noon ng kanyang ina. Isinalaysay nito na pilit umano silang pinaghiwalay ni Doña Criselda noon upang ipakasal sa babaeng mula sa prominenteng pamilya. Huli na raw nang malaman nito na nagdadalang tao pala ang ina niya bago sila magkahiwalay. Ginawa raw niya ang lahat upang mahanap sila, ngunit nabigo lamang ito. At dahil si Santi pa rin daw ang nasa puso ng kanyang ama, ay hindi raw naging maayos ang pagsasama nila hanggang sa huling hininga ng namayapa niyang asawa. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko nagawang ipagtanggol at panindigan ng nanay mo kay mama. Kung nagawa ko sana yun noon, hindi sana kayo nahirapan sa buhay at naranasan mo sanang magkaroon ng buong pamilya. Saad ni Sir Anton. Tay, ikaw po ang tatay ko? Akala ko po ba wala na akong tatay? Kasi sabi po ni Lola, huwag ko na daw pong hanapin at baka maging balakid pa ako sa pamilya niya. Naiiyak na saad ni Alicia. Totoo yan, anak. Ngunit hindi ko alam na buntis ang nanay mo noon. Kaya't hayaan mo ako na magpakatatay sa'yo ngayon. Hindi ko akalain ang anak ko ay maghihirap ng labis habang ako'y nagpapakasaya. Iyak ni Anton sa awa at sa pagkagilty sa kanyang nagawa at naranasan ng kanyang anak. Humingi din ng kapatawaran si Doña Criselda sa mag-ama dahil sa pangingialam niya sa buhay nila noon. Kundi dahil sa ginawa niya ay naging masaya sana ang buhay ng kanyang anak at hindi sana sila nagkahiwalay ng mag-ama. Naiyak na lang si Alicia sa mga nangyari, lalo na sa pagkakabunyag ng relasyon niya kila Sir Anton at Doña Criselda. Hindi niya kasi inaasahan na magtatagpo pa sila ng amang matagal niya nang ninanais na makita at makilala. Sa kabilang banda, si Rona ay gulat na gulat pa rin sa nangyari. Hindi niya akalaing maling tao ang binangga at pinag-initan niya. Sa bandang huli, ay nalantad din na si Rona ang may pakana ng pagkawala ng mga alahas ni Doña Criselda upang idiin si Alicia matapos magsalita ng dalawa pa nilang kasambahay na nakita ang ginawa niya. Dahil dito, ay agad na tinanggal sa trabaho si Rona.
Habang si Alicia naman ay kinilala ng lahat ng kasambahay sa mansyon bilang bago nilang amo na parte ng pamilyang pinagsisilbihan nila. Mula noon ay ibinigay ni na Sir Anton at Doña Criselda ang lahat ng pangangailangan niya. Pinag-aral siya ng mga ito sa maganda at kilalang universidad. Pinagamot din nila at pinatira sa kanilang mansyon ang lola ni Alicia na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Naging maayos na rin ang buhay ng dalaga sa pagmamahal na ipinamalas ng kanyang ama at lola.